Dito sa San Pablo mga ka-riders, bibigyan lang natin ng comparison ng bagong labas na Motorstar Easy Ride 150 TBX compared po natin dito sa Yamaha Mio Aerox 155 version 2. Unang-una mga ka-riders, talo na po ang ating Aerox version 2 dahil napakarumi. Galing sa ulan, hindi natin nalinis. Okay, dito muna po tayo sa lighting system. Equal po sila mga ka-riders. Pareho po silang combined ng LED at bulb sa lighting system. Sa headlight, pure LED. Then yung kanyang DRL, ganun din po, LED rin. At dito naman po sa Aerox, puro LED rin po ang ginamit. Nagkapareho sila pati sa turning signals sa pwesto. Pareho pong mababa at saka bulb ang ginamit. Ayan. Pareho din pong telescopic port ang kanilang mga front suspensions. Pagdating po sa tire size dito sa front, unahin lang natin dito sa Aerox. Meron po siyang size na 110 by 80 by 14 IRC tubeless. And then mag wheels ang ginamit. Meron po siyang decals design. At dito po sa front tire ng TBX, mas maliit po ng konti ang size ng front tire, 100 by 80 by 14. And then one shing tubeless na rin. Braking system, pareho din po na naka single disc na meron pong single piston caliper at speed sensor. Hindi na ho natin napagko-compare yung kanilang mga kulay at saka decals design dahil napapalitan naman po yan. Saka depende na sa tumitingin kung ano bang maganda para sa paningin ninyo sa kulay at saka decals design. So punta na po tayo dito sa kanilang mga taillights. Sa taillights po nila, almost nagkakapareho din po ng korte. Aerox version 2, meron siyang parang sungay, di ba? Then maliit lang yung kanyang taillight. Pero dito po sa TBX, ganoon din naman siya. Pero mas marami siyang curve, di ba? Parang may sungay din siya, pero mas malapad naman yung kanyang taillight saka stoplight. Yan, magkasama na. Then parehong-pareho sila pagdating sa turning signals. Okay, flexible naman din to, pero mas malambot lang talaga dito sa Aerox. Pareho pong bulb ang ginamit, oh. Ayan, correction lang po mga riders, ha? Hindi po siya full LED dahil yung mga turning signals po ng TBX saka ng Aerox syempre, pareho po yung bulb. Sa rear fender, parehong-pareho po sila mga riders. Ayan, meron silang reflector dito sa baba. Meron din namang plate lights na LED na rin. Ganon din po dito sa TBX. LED na rin po ang ginamit. Then dito naman po tayo sa mga rear tire. Dito po sa TBX 150, 120 by 70 by 14 po ang size ng gulong. At mas malaki syempre dito sa Aerox, 140 by 70 by 14. Yun lang, nagpalit na tayo, ha. Oversize po yung nabili nating gulong. Bali Safeway po yung kanyang brand. And then sa braking system, lumamang na po dito sa TBX dahil naka single disc na meron pong single piston caliper dito sa kanyang rear brake. So dun po sa Aerox, siyempre yung latest version niya, yung version 3, yung po ang naka disc. Dito po natin compare sa version 2 dahil ito lang po ang natala natin. Wala po tayong version 3 eh. Anyway, hindi naman nagkakalayo ng presyo sa version 3 itong version 2. Dito po sa Aerox braking system niya sa rear, drum pa rin po mga riders. And then pagdating po sa rear suspension, dito po sa ating Aerox version 2, nagpalit na po tayo eh. Ang stock po nito yung non-adjustable na rear suspension na dual shock. So wala pong sub-tank dun sa stock na version 2. So dito naman po sa stock na TBX 150, meron na po siyang sub-tank sa rear suspension pero non-adjustable po siya mga riders. And then meron pong tire hugger na mahaba dito sa TBX. Wala naman po sa Aerox version 2. Sa muffler wala pong comparison dahil pareho lang po sila halos. Sa radiator cover, ayan, pareho naman silang gwapo. Okay, pareho pong naka liquid gold ang dalawang motorsiklo na to. Then syempre 4-stroke single cylinder. 2 valve po sa TBX, 4 valve naman po dito sa Aerox version 2. And then single overhead cam. Liquid cooled sa cooling system, pareho po silang fuel injected. 150cc displacement sa TBX at 155cc naman po sa Aerox version 2. Sa engine oil capacity, nasa 900 ml po dito sa Aerox version 2 at 800 ml naman po sa TBX. Then pareho po silang 100 ml pagdating sa gear oil capacity. So dito po sa lalagyan ng gear oil ng TBX, meron po siyang harang mga riders. Tatanggalin na lang siya mga riders. And then pareho po sila, wala ng kickstart mga riders. And then may kill switch sensor po ang Aerox version 2. Wala naman pong kill switch sensor ang TBX 150 ng Motorstar. Panalo naman pagdating sa grab bar at top box bracket itong si
Motorstar TBX 150 dahil meron na po siyang built-in na nakalagay dito mga riders. So, unlike dito po sa Aerox, bibili pala talaga tayo. Sa ignition system, pareho po silang disuse mga riders. Nakabukod nga po yung kanilang fuel button at saka seat button. Ayan, pareho ng pwesto mga riders. So bigyan lang natin ng comparison muna yung kanilang mga tangke ha. Buksan lang natin dito sa Aerox. Dito po sa Aerox, nasa 5.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Mas malaki po, nang kulang-kulang 3 litro ang fuel tank ng TBX dahil meron po itong 8.2 liters na fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, hindi po sila nagkakalayo. Dito po sa TBX, nasa 30 to 45 kilometers per 1 liter. At nasa 35 to 40 kilometers per 1 liter naman po dito sa Aerox version 2. And then sa top speed, siyempre, panalo na si Aerox. 120 kilometers per hour. At nasa 100 kilometers per hour naman po ang top speed ng TBX 150. Dahil obviously po, sa kanilang power at performance, lamang talaga si Aerox. Meron po itong maximum power na 15 horsepower at 8,000 RPM. at dito naman po sa TBX, wala po tayong detalye pero kagaya po ng sabi ko kanina, parehas lang po sila halos ng power at performance ng mga kapatid niyang Easy Ride series. Nasa 7.5 horsepower at 7,500 RPM, 7.7 Newton meter of torque at 6,000 RPM. And then isunod po natin yung kanilang mga pocket and charging port. Dito po sa Aerox version 2, kailangan pa po natin ng converter para makapag-charge po tayo dito sa kanyang charging port. Ayan, bumili pa po tayo ng converter dahil power outlet po siya mga riders yung pang lighter, di ba? And then dito, nung nagsinukat natin, hindi nga ho rin dito pasok ang isang cellphone. Mababaw po siya mga riders, so hindi siya kaya. At dito naman po sa charging port ng TBX 150, ganun din po, hindi rin sukat ang isang cellphone, hindi niya kayang ipit. Pero maganda ho sa kanya, dual na po yung kanyang USB ready na charging port. Wala na tayong converter na kailangan. Dalawa pa may charge natin ng sabay, di ba? Then sunod naman po natin yung kanilang mga U-Box. Dito po sa TBX, ayan, malapad siya pero mababaw. Unlike po dito sa Aerox, malaki siya, malalim. So sukatan po natin ng helmet ha. Pasok naman po ang full face helmet. Yun lang, hindi natin may sasara mga riders. So, try nga natin ng pa-opposite. Hindi rin talaga. Ayan, hindi po pwede mga riders. So, unlike sa Aerox, pasok po talaga ang full face helmet dito. Ayan. Okay. Anyway, meron naman tong kabitan ng top box eh. Kaya no problem, maglagay tayo ng top box. Yun naman ang wala dito kay Aerox. Sunod po natin yung kanilang mga digital panel. Unahin lang natin sa Aerox ha. Ayan, kita nyo, hindi po siya colored. Bali, naka-inverted po yung kanyang LCD screen. Black and white lang ang makikita nating kulay. At dito naman po sa TBX, panalo mga riders, colored screen po siya at full digital na rin, syempre. Pareho lang po sila ng shape. The same lang. And then, square na screen. Ganun din naman dito sa Aerox. Pareho lang sila ng size. And then dito po yung kanyang set ng button sa gitna. Soft touch na rin siya. Oh. Meron siyang salamin pero kaya naman siyang pindutin. Oh. Nababago siya, di ba? Oh. Odometer to trip meter. Oh. Ang galing, di ba? At dito naman po sa Aerox, wala po siyang button, mga riders. Dito po tayo mag-a-adjust sa kanyang menu. Andito po yung kanyang switches. Hindi po ito passing light, mga riders ha. So sa switches and button nga po ng Aerox version 2, ayan yung kanya pong menu button, high beam, low beam sign, turning signals, horn, at dito yung kanya pong hazard lamp, at electric starter push button. So dito naman po sa TBX 150, meron na po siyang start and stop system. Yun naman ang wala sa Aerox, di ba? Ang meron naman po sa Aerox, hazard lamp. Wala namang hazard lamp po dito sa TBX. Pero meron pong switch off at switch on yung kanyang headlight at DRL. And then electric starter push button. At dito sa kabila, nandito yung kanyang passing light, mga riders.
and then high beam, low beam sign, turning signals, at saka horn. Mas malagong po ang horn ng TBX. Sa side mirror naman, okay, madali naman magpalit, hindi natin gagawa ng comparison dahil yung ating side mirror ay pinalitan na natin. Okay, dito naman po sa mga brake levers, wala pong park brake lock ang TBX. Unlike sa Aerox, meron po mga riders. Ayan, ha. Pwede tayong mag-park brake lock pag halimbawang napatraffic tayo sa uphill, downhill, alanganin. Ayan, ganyan natin para hindi tayo dumausdos. Then pag i-unlock, isang press lang. Sa pinali, malaki po ang price difference ng dalawang motorsiklo na to. Lamang po ng mahigit 40,000 pesos ang Aerox version 2 at nasa 83,000 pesos lamang po ang cash price ng Easy Ride 150 TBX. Nasa 123,000 man po mahigit ang cash price ng Aerox version 2 or version 3. Sana nagka-idea po kayo sa ginawa nating comparison sa Aerox version 2 at sa Easy Ride TBX 150. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.